salamat sa mapagpalayang pagmamahalan. Welcome to our camp, which is our daily devotion. Ako sa San Gomez ng Batch 3. Katang topic ko ng kanya-kanya ngayon ay paano gumawa ng sermon. Tayo po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Buksan po natin mga ating puso-puso sa mga ng salita ng Diyos. Sinasabi dito na, I saw you pass with me, brothers and sisters, when I came to you. You did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. O siya tagasabag. Mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayag na pananalita o karunungan, sapagkat aking pinasyang walang anumang malaman sa gitna niya maliban na sa Kristo at siya na ipinago sa Diyos. Teaching number 1. Teaching is not about style, type, or charisma. Kung napakaran na hindi sinusukat sa galing magsalita, kung gaano pa ka-energetic ang isang preacher o gaano kaganda ang kanyang presentasyon. Hindi ito isang performance. Ang mensahe ng Diyos ay kailangan palamutin o gawing training ang mahalaga ay katapatan ng puso ng tagapagsalita sa mensahe ng Diyos. Teaching number 2. Teaching is telling God's truth, not opinions. Sa isang panahon na laganap ang iba't ibang puro-puro ay ideolohiya, dapat manatiling nakatayo ang tagapangaral sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang kanyang sinasabi ay hindi dapat base sa kanyang karanasan lamang o personal na pananaw, kundi sa malinaw at tapat na pagtuturo mula sa Biblia. Teaching number 3. Teaching means being a mouthpiece of God. Ang preacher ay parang isang mikropono. Hindi siya ang sentro kundi ang tinig ng Diyos ang dapat marinig. Siya ay instrumento lamang upang maiparating ang mensahe ng Panginoon sa mga tao. Kaya nangangailangan ito ng pababang loob, buong puso ang pagsunod sa Diyos. Application number 1. Listen to God first through His Word and prayer. Bago magturo ang salita, ang isang mananampalataya, lalo na ang tagapangaral, ay kailangan humingi mula sa bukal na salita ng Diyos. Ang personal na devotion, pagbabasa ng Biblia at ay pinapanalangin ang pundasyon ng isang pangaral. Application number 2. Speak from the heart to reach the heart. Hindi sapat na alam mo lang ang tamang doktrina. Mahalaga rin ang pagkasalita ay tungkol sa taos-puso ng pagiging sa Diyos at malasakit sa kapwa. Kapag sincerong galing sa puso ang mensahe, mas darama ito ng mga nakikita. Application number 3. Rely on the Holy Spirit for empowerment. Hindi sa sariling lakas o talino natin nagmumula ang bisa ng pangaral, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Siya ang nagbibigay ng karunungan, tapat at pangunawa sa tagapagsalita, at siya rin ang kumikilos sa puso ng mga tagapakinggan. Yun lamang po ang ating